Pia Paul ang tawag sa lalaking pickup o paboreal kung tawagin. At piyahin naman ang tawag dun sa mga babaeng pickup. Mapagpalang araw sa inyo mga karyador. Ito, dahil nga malakas ang dagat, hindi tayo makapangisda, hindi tayo makalaot. Yun, sumama na ulit tayo dito sa mga kaibigan nating mga mangisda upang punta nito isang kaibigan natin sa Real Quezon. At so natagpuan natin yung kanyang alagang mga mamahaling pickup. Ang pickup pala karyador ay isa sa pinakamagandang ibon na nilikha ng Diyos sa balat ng lupa. Ito yung klase ng pickup na kung tawagin ay Green Indian Pia Paul o kapag lalaki, Pia Paul ang tawag. Kapag babae naman, Pia Hen. Yun pala yung tawag dito sa mga klase o uri ng mga pickup na ito. Itong klase ng pickup na ito ay isa sa mahal na klase ng pickup. Yung mahaba ang buntot, iyan yung Pia Paul o yung lalaking pickup. Yung iyan yung maiksi ang buntot, ang tawag diyan ay Pia Hen kasi iyan yung mga babae. Yung mga mahaba ang buntot, ginagamit nila yun para pinabubukan nila para maakit sila ng kanilang mapapangasawa o para maakit sa kanilang babae na kanilang nililigawan. Yun pala yung purpose ng mahabang buntot nila. Ang isa sa pinakamahal na klase ng pickup ay yung tinatawag na Emerald Pied Pickup. Ang Emerald Pied Pickup ay nagkakahalaga ng 140,000. Itong mga Pia Paul Pickup na ito, nagkakahalaga siya na almost 100,000 isa. Ganyan pala kamahal yung mga pickup na ito, mga karyador. Ang mga pickup na ito kung tawagin sa Tagalog ay paboreal o ito yung mga ibon na alaga ng mga maharlika noong unang panahon dito sa atin sa Pilipinas. Saktong-sakto itong paboreal na ito kasi nasa Real. So ayan na nga tayo, nagpakita na po. Ayan, kitang-kita na nabidyuhan natin yung mga paboreal o itong mga Pia Paul at itong mga Pia Hen na ito na magagara na mahal pa sa mga motor, ano? Kasi nagkakahalaga siya ng 100,000 itong mga Pia Hen at Pia Paul na ito. So kapag may ganitong klaseng mga alaga, talaga namang hindi ka pipitsugin ang pamumuhay kung masasabi natin na pangkaraniwan ang buhay, ano? Dahil sa mamahal niya na itong klase ng ganitong mga ibon. Bumubuka ang buntot nila kapag tanghali. Pero pag ganitong oras na hapon na, dahil hapon na tayo pumunta, hindi natin makikita na bumuka ang buntot nila. Dahil yan pala, pagbuka ng buntot nila, minsan may oras din lang. Ang pickup ay pwede raw natin ihalin tulad sa isang tao dahil ang ugali ng pickup. Ang pickup daw ay parang marites. Parang marites na hauso dito sa atin. Ibig sabihin ng marites, maingay. At ang pickup din daw ay isang klase ng ibon na mapanuri. At ang pickup daw ay sumisimbolo din sa isang uri ng pag-ibig. Kaya shoutout sa inyo, sa matasawang Romart at Kim Magpantay na nasa Canada sa inyong pag-ibigan. God bless! At ang mga pickup na ito, mga paboreal na ito, ang kanilang mga pagkain ay mga maliliit na insekto at ilang mga prutas na bunga ng punong kahoy. Ibig sabihin ng pickup o pabo, ang ibang kahulugan niyan ay pagkain. Yung pala ibig sabihin ng salitang pickup o pabo, pagkain. At ang isa pang bansag sa kanya yung tinatawag na ang mata. Dahil ang kanya mga buntot, itong Pia Paul na ito, itong mga lalaki, kung titingnan natin ang kanyang mga buntot, may nakadrawing na o mayroong nakalagay na parang mga mata sa kanyang mga buntot na siyang pang-akit niya sa mga Pia Hen o yung mga babaeng pickup. At ang haba ng kanyang mga buntot ay 60% o 60% ng haba ng kanyang katawan ng kanyang mga buntot na yung mga pickup na ito. At tapasin ko rin karyador na ito mga pickup na ito ay napakalalakas at tumalon. Hulumundag. Dahil itong bakod na ito, mataas itong bakod na ito pero tingnan natin na talagang matataas silang tumalon. At kitang-kita natin, unti-unti silang humahapon doon sa bakod ng harang ng kabayo. At kapansin-pansin natin yung ganda nitong mga
klase ng mga ibong ito. Wow. Ng mga ibon na napakamamahal ang halaga. At unti-unti silang lumilipat sa kabila, nanginginain sila, naghahanap sila ng kanilang kakaining mga insekto dito sa bahagi ng mga damuhang ito. Sayang karyador, hindi ko malang ma-experience o na-experience na hawakan itong mga magagandang paboreal na ito, itong mga pikak na ito. Natatakot kasi ako na baka ako itukain na itong mga alagang ito. Medyo malalaki din naman sila, hindi naman sila maliit lang na klase ng mga ibon. Natagalan ako magmasid sa mga pikak na ito dahil talagang masyadong humahanga na sa gara ng kanilang mga buntot. O ito naman yung mga bantam. O ito yung klase na mga manok na pure breed na bantam. Talagang sobrang karilita. Wow. Ito karyador. Nakakita ako ng bantam dito sa atin sa Real o sa ibang lugar. Pero hindi naman ganito karilate. Talagang ito yung pure breed ng bantam. Maliit talaga sila mga karyador. Isang klase ng mga cute na mga manok. Ito nga habang nagmamasid ako, iniisip ko ako'y lahi ng bantam. Kasi isa ko sa maliit na tao. Lalo na sa akin magkakapatid, ako yata yung pinakamaliit sa lalaki. Iniisip ko lagi, bantam siguro ang lahi ko. Pero okay lang naman, buti na lang nauso yung salitang cute. Kaya lang hindi ko alam, sabi nila ang cute daw ay aso. Sa pagkakataon ito, pabigyan naman niyo po. Huwag na kayong kumontra mga karyador. Pagkatapos nating matay itong kagandahan na itong mga pikak na ito, pumitas naman tayo ng isang bunga ng punong kahoy na kung tawagin ay peanut tree. At ito ay gustong-gusto ko talagang matikman kung lasa na talagang peanut. Sabi kasi ng kaibigan natin, ito ay lasang peanut, patitikim daw sa akin kapag may bunga na. Ito yung peanut tree, oh. Yan yung mga bunga. So, tinikman ko, kinagat ko. Kung lasang ang peanut, medyo pasado naman, lasang ang peanut. So, tinikman ko, ayan, kinakain ko. Gwapong-gwapo ko diyan sa itsura ko yan, oh. Yeah, gwapong-gwapo talaga, iba rin. So, shoutout sa Joel at Kuya Wilbur. Yan, kasama natin yung dalawang kaibigan natin mga isda. Hindi sila bakalaot dahil malakas nga ang dagat. Hindi ako makasama sa kanila, sobrang lakas ang dagat. At ninangat-angat ako pa, ang sarap talaga eh. Yan yung puno ng peanut tree na bibihira ang may tanim yata na ganitong klase ng puno dito sa atin sa Pilipinas. Kasama din natin si Sunny. Shoutout sa iyo, Sunny. Salamat sa iyo. At salamat kay Sir doon sa may-ari ng lugar na ito. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon.